sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa atin sa katahimikan ng ating puso. Idulog din natin sa Kanya ating mga personal na kahilingan. Pagdasal natin sa espesyal na pamamaraan ang mga kapatid nating may sakit upang sila'y pagkalooban ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ng kagalingan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasam ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanyang hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong lubos ng buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ko ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakakakilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipapahayag sa inyo, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya nangangailangan ng anuman, kaya siya ay pinaglilingkuran ng tao.
sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isay, nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likhang isip at kamay ng tao. Mahabang panahon di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon iniutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong pakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang dakilain ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kalit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng puon, lahat ay magpuri, ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siya'y nagpalakas ng sariling bansa, kaya't pinupuri ng pinipiling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ibinigin ko sama, Espiritu'y isugo niya, upang sumain iyo't ina. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palagi po nating naririnig ang mantra na trust the process. Maaaring ito'y sinasabi ng ibang tao sa atin o tayo mismo ang nagsasabi nito sa ating sarili. Kapag kahit na mahusay nating ginagawa ang ating mga responsibilidad o mga gawain, parang wala namang nagiging mabuting resulta ito sa atin. Hindi kaagad-agad natin nakakamit ang ating mga hinahangad kahit na nagsisikap tayo sa ating pong buhay. Subalit kapag sinasabi natin sa ating sarili, trust the process, ibig sabihin, pinalalawak natin ang ating pasensya at tayo'y patuloy na umaasa sa magandang kapalaran natin na ang mga bagay-bagay sa ating buhay ay aayon din sa ating hinahangad. Maaari din po natin itong ilapat sa ating pong buhay espiritual. Sapagkat mayroong mga pagkakataon sa ating pong buhay na para bagang hindi natin naunawaan ang lahat. Marami tayong pagtatanong, pagkalito. Kaya tayo nagtatanong sa Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay? Gumagawa naman ako ng kabutihan. Ginagawa ko naman ang aking mga responsibilidad bilang tao, bilang Kristiyano. Pero bakit parang mailap ang mabuting kapalaran sa akin? Sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kaniyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain sa ngayon." Marami pang nais ipahayag ang ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad at hindi niya ito itinatago sa kanila. Ang dahilan kung bakit hindi ito masabi pa ng Panginoon ay sapagkat limitado pa ang kanilang pangunawa. Limitado dahil sa ito ang kalikasan ng kanilang pangunawa bilang mga tao. And also during that time, their minds were clouded by uncertainties and doubts. Kaya hindi pa nila lubusang maunawaan kahit pa ang mga mahalagang aral na ipapahayag sa kanila ng ating Panginoon. Subalit parang sa ibang pamamaraan ng pagsasabi, ipinahiwatig ng ating Panginoon Kristo, just trust the process. I will be sending the Holy Spirit to you, and He will enlighten you into all the truths. Magliliwanag ang inyong kaisipan sa mga bagay na ipahayag sa inyo ng Espiritu Santo. Mga minamahal na kapatid, hindi lamang po tumutukoy sa pananampalataya ang ipinapahayag ng ating Panginoon sa mga alagad at sa ating sarili. Mayroong mga pangyayari sa ating pong buhay, kagaya ng ating nabanggit, mayroon tayong mga pagtatanong. At kalaunan lamang saka natin na pagtatanto ang tunay na dahilan at kalooban ng ating Panginoon. Halimbawa,
tayo'y nagtatanong, bakit maraming pagtitiis sa aking buhay, maraming paghihirap? We are communicating this to our Lord. We are asking Him, waiting for His answers, only for us to find out later on in our lives that God is preparing us for a bigger mission, for a greater responsibility, not only for our own good, but also for the good of the people around us. Kaya pala, ipinagraranas sa atin ang mga bagay na ito para tayo maging sanay sa buhay, sapagkat inihahanda tayo sa mas malaking responsibilidad. Nais kong ituon natin ang ating pansin sa ating Santo Patron, si Santo Padre Pio. Marahil noong una siya nakaranas ng stigmata. Nagtatanong siya sa kanyang sarili, bakit sa dinami-dami ng mga tao, ako ang nakaranas nito? At ito'y isang napakalaking pagtitiis, sapagkat kung papaano naranasan ni Jesus ang sakit sa mga sugat niya sa katawan, ganun din ang tiniis ni Santo Padre Pio. At hindi lamang niya ito ininda ng ilang oras lamang, kundi sa mahabang panahon, 50 years. Pero iyon pala ang pamamaraan ng Diyos upang ipakilala sa lahat, sa mga tao sa buong mundo, ang kagalingang nagmumula sa Diyos sa pamagitan ni Santo Padre Pio, upang siya'y makapagpagaling sa mga taong may maraming karamdaman sa kanilang pangangatawan. Mga minamahal na kapatid, kung mayroon tayong pagtatanong sa kasalukuyan tungkol sa mga nagaganap sa ating pong buhay, ang kailangan natin, patience and perseverance. Pasensya at pagsisikap sa buhay. Kailangan din nating palalimin ang ating espiritualidad sa pamagitan ng palagiang pagdarasal upang so that our minds and hearts will be docile to the promptings of the Holy Spirit, upang mabuksan ang ating gunita, ang ating diwa, ang ating puso sa mga mensahe ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, baunin natin ang mga salitang, trust the process of the Lord. Inihahanda tayo sa mas mabuting kapalaran natin. Huwag tayong manghinawa sa pagdarasal sa Kanya, maging masigasig pa sa buhay espiritualidad. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang kabiyak na puso, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang ulo mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos.
Si Jesus na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati inialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Karapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa naapi at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati inialay. Ang isasagawang pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot na iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya pinaria ngayon taon na Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo
na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, at naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.